Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Madadami ka sa ginagawa ng mami mo. Paano? Kapag nagising si Sir Pepe. Alam ko, okay? We're done! Narito na nga ang ating pagkabangan ngayong Webes sa abot kamay na pangarap. Sa wakas ay nagawa na ngang maipakilala ni Giselle itong kanyang anak na bago daw dito sa Apex Hospital at makakatrabaho, at hindi lang iyon, pati na rin itong si Eric. At tila hindi naman nagustuhan dito ni RJ ang ginawa nga ng kanyang kapatid na si Giselle, dahil hindi daw ito kumonsulta sa kanya bago bigyan ng posisyon sa Apex itong si Eric. At hindi nagtagal ay pumasok na rin dito si Eric sa conference room kung saan nag-uusap itong dalawang magkapatid. At dito naman na sinabi ni Eric sa kanila na qualified naman daw itong si Eric sa ganong posisyon dahil sa may hinahawakan daw siyang ospital sa Amerika. At tila hindi naman makampante itong si RJ sa sinabi ni Eric, at maya-maya din ay tila nakipagbati na rin itong si RJ dito nga kay Eric. Samantala, pinatawag naman ni Dr. Carlos Benitez itong si Annalyn upang makausap tungkol dito sa memo na ipinadala nga dito ni Hiroshi. At dito nga na ipinaliwanag dito ni Carlos Benitez kung bakit hindi daw niya pipirmahan, dahil baka mas mayroon pang mas nangangailangan sa slot na iyon kaysa kay dito kay Annalyn, dahil hindi naman pwede na ibang makikinabang at papuntahin itong si Annalyn sa Japan na ngayon nga ay tila lilipat na sa Apex itong si Annalyn. At ang sagot naman ni Annalyn dito kay Doc Carlos na hindi pa naman daw ito sigurado dahil pag-iisipan pa daw niya at kinakailangan tapusin niya muna itong second year residence dito nga sa East Ridge. At dito naman na hindi na kumbinsi ni Annalyn itong si Doc Carlos at nagmamatigas pa rin na pipirmahan ito nga ang slot na para sa kanya. Kaya naman hindi nagiging maganda itong mood dito ni Annalyn nang maabutan ito ni Harry at dito ni Doc Lyndon Javier. At may dala din pagkain na galing nga kay Regan. At dito naman na sinabi ni Doc Lyndon na iniisip pa rin ba ni Annalyn ang tungkol sa Japan. At dito naman na sinabi ni Annalyn na parang unfair nga itong si Carlos Benitez. At nagbigay ng kaunting payo itong si Doc Lyndon na sana raw ay patunayan ni Annalyn na karapat dapat niya makuha itong slot na iyon, nang sa ganon ay makakapunta siya dito sa Japan. Sa kabilang banda ay mayroon namang operasyon dito nga na nagaganap sa East Ridge, at ang inasahan itong si Doc Lyndon Javier itong si Annalyn, at nang papasok na nga ang mga ito ay dito naman na sinalubong sila ng mga kasamahan din at sinabi na hindi daw sila qualified na pumasok sa loob, at silang dalawa ni Doc Lyndon Javier at itong si Annalyn, at ipinagtataka naman ni Annalyn na kung bakit at hindi na rin nasagot ng kasamahan nito. At maya-maya din tumawag naman itong si Carlos dito kay Zoe upang ipaalam na baka madadama itong kanyang anak sa mga pinaggagawa ni Moira, at nalaman niya na nasa Japan nga ito. Kaya yun pala ang dahilan na kung ayaw payagan ni Carlos Benitez na magtungo roon itong si Annalyn sa Japan, dahil alam niya na naroon itong si Zoe. At dito naman sa hindi inasahan ay narinig mismo dito ni Annalyn nang papalabas na sana siya ay dito naman hindi inaasahan na napadaan siya na may kausap nga sa cellphone nitong si Doc Carlos Benitez. Ang kausap nito ay Zoe, at narinig niya na baka kapag nagising daw itong si Don Pepe ay baka makukulong itong si Zoe at maradamay sa mga pinaggagawa ni Moira. At nagulat itong si Annalyn na kung bakit nasangkot ang pangalan ni Zoe sa sinabi ni Doc Carlos Benitez. Yun pala ang dahilan na kung bakit hindi pipirmahan ni Carlos Benitez itong slot na para sana dito kay Annalyn. Kaya magkakalaman na nga ba na ngayon nga ay tila natatakot na itong si Carlos Benitez na madamay ang kanyang anak. Yan ang ating pakaabangan bukas mga kapuso. Dito lamang yan sa abot kamay ng pangarap, at huwag niyo po sanang kalimutan pakilike yung video na ito na kung ikaw ay naniniwala na mahuhuli na nga ba ni Annalyn itong si Carlos Benitez. Yan lang po, at hanggang sa muli. Bye-bye!